na unang-una sa ating Panginoong Diyos na tayo binigyan ng pagkakataon na naman magbahagi ng kanyang mensahe para sa atin na pagkain espiritual. At ako din ay lubos nagpapasalamat sa ating mga kapatid sa Salawag Church of Christ na tayo nataon na magbigay ng mensahe sa umagang ito. Sa ika-25th anniversary ng Salawag Church of Christ, ano? Sa mga kapatiran na nagpasimula sa taong 1996, tama po ba kapatid na June? 1996, taong 1996 ba? Tama Brad? I-ano mo nga, unmute mo nga. Kung hindi ako nagkakamali. Pwede bang i-unmute? Oh, thumbs up lang kung 1996. 1996 ba nag-start ang Salawag Church of Christ? Tama ba Brad? Walang sounds, ano? Oo, parang 1996 yata. Hindi yata nabigyan ng pagkakataon may sounds, ano? So, ang history niyan, di natin alam. Pero ang mga kapatid, nagpasimula dyan. Si kapatid na June Patricio, alam natin yan, ano? Until now, sa panahon natin, o sa taon 2021, ika-25th anniversary ng Salawag, hindi basta-basta. At ang tema natin sa umagang ito ay We Are Family in Christ. Napakaganda ng ating tema sa umagang ito. Sapagkat maraming taon ang lumipas, nandyan ang iba't ibang mga kapatiran, simula't simula pa, ang Salawag Church of Christ ay nagsimula, hanggang ngayon, nandyan yung mga kapatiran pa natin, ng pasimula hanggang ngayon. Yung iba, di natin alam, na destino siguro sa ibang lugar, or yung iba nawala, or ang iba nanghina, pero bumalik, yung iba naman siguro ay kusang umalis, o nawala talaga, no? Or nasa ibang bansa. At maraming pagbabago ang naganap, ano? Until now, nung kami way back 2008, kami ni Mrs. na padpad dito sa Cavite, hindi kami agad sa Salawag nag-attend ng worship. Doon kami kay kapatid na Bert Patricio, ano? Sapagkat siya naging teacher ko sa MSc, nag-aaral ako sa Sampaloc, at doon kami umattend. Sabi niya, Brad, saan ka ba nakatira? Sa Gawaran, Brad, sa Molino 7. Brad, nagrekomenda si Brother Bert. Sabi niya, ang late na kapatid natin na Brother Bert, na sabi niya, ang lapit ng Salawag. Tinuro niya at hanggang doon kami sumamba na. Sabi, nagpaalam ako sa kanya, sige Brad, doon na lang kami atin kasi ang layo, naabutan kami ng traffic. So sobrang layo kasi mula Molino 7 papunta sa naabutan namin minsan late na. Parang patapos na minsan ng worship. Sabi niya, Brad, meron sa Salawag. Kaya doon kami umattend sa Salawag until nagkatrabaho, kami ni Mrs. hanggang tumagal doon sa Imus na naman, Dasma. Hanggang sabi ni Brother Neil, Brad, pwede kang bumalik dito sa Salawag. At naisipan ko nga, no, mas malapit nga naman. Dito na kami nakakuha ng bahay sa Imus, sa Danghari, papunta dun sa Salawag. Mas malapit na nga talaga. So inisip ko sa Imus, medyo malayo pa ng konti. So maraming salamat at gumawa ang Diyos ng pamamaraan upang ang aking pamilya ay kasama sa Salawag Church of Christ na nananambahan at papatuloy sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Nasaan na ba ang aking screen share tayo? Share screen tayo? Yan, ang aking mensahe. So, ang aking mensahe sa mga oras na ito, okay na po ba, Brad? Nakikita ba? Brad Neil? Nakikita ang ating no? Okay. So, ang ating tema ay We Are Family in Christ. Bakit ito ang tema natin? Sapagkat anniversary, maraming pamilya ito. Ginuhit ng aking anak at kinulayan si Angelo. Sabi sa Salawag Church of Christ, bayasum, sa pamamaraan natin sa pandemic ngayon, ang pamilya nagsasama at hindi hadlang ang pandemic na ito at may Delta na naman, Dati COVID, Delta, tas ito na. Online tayo ngayon na para makaiwas sa sakit at magpatuloy tayo sa gawain natin sa pamagitan din ng teknolohiya, pwede tayong mangaral sa iba't ibang mga tao o sa iba't ibang pamilya dito sa bansang Pilipinas o pati sa ibang bansa, So sabi diyan, my first ministry. Bakit kaya? How to have a godly family. Okay? So bago ko simulan na aking mensahe sa umagang ito, ay isang illustration muna. Alam nyo ba ang pelikula ng Happy Feet? Happy Feet. Ito yung pelikula ng ginawa patungkol sa mga penguin. Penguin, isang uri ng ibon daw ito, ngunit hindi lumilipad sa buong mundo. Na ang penguin daw ay can only have one mate, isang mate lang.
They spend almost half of their lives sa paghahanap o pagpili ng kanilang mapapangasawa. Ayan, lalaki at babae. So pag nahanap na nila, they spend the half of their lives, kanilang kalahating pamumuhay sa nananatili sa kanilang partner. Napakagandang tignan, At sa pelikulang Happy Feet, ay ito ay si Mambo. Kilala niyo ba si Mambo? Yan, yung medyo maliit siya ng penguin na hindi siya kagandahan sa boses, hindi niya naman ay kagandahan ng boses ng kanyang ina. Tapos alam niyo ba na ang mga penguin ay 17 miles lalakbay upang humanap ng kanilang makakain. Non-stop and keep on walking and walking, parang yung patalastas ng Everready, Everready ba 'yon? Yung keep on walking and walking. Energizer pala. Tapos yung male at saka female, incubation, alam niyo ang nag-incubation sino? Yung male. Male, tama. Tapos itong female naman ay naghahanap ng pagkain. Kahit napakalayong milya ito, naghahanap ng pagkain para mapakain niya yung kanyang offspring. Kasi male ang nagbabantay kasi sobrang lamig at saka pag may mga wild na mga ibang animals na katira sa malamig na lugar ay nagproprotekta sila, no? So, it's not the story of napindot ko, sorry. It's not the story of production, but it's the story of love. Pag-ibig po, mga kapatid. Istorya ito ng pag-ibig, Katulad ng sa ating pamilya, nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa ating pamilya mula sa ating mga asawa at ganoon sa ating mga anak, Yan, pamilya, Tingnan natin, family is formed by two people loving each other. Katulad ng penguin, male at female naghahanap half of their lives, naghahanap ng partner para half of their lives ay kasama yung partner nila. Sa tao, ganyan din, kapag once na tayo nakahanap ng ating partner at nag-isang dibdib tayo, yan yung ating partner habang buhay at ang kamatayan lamang ang siyang magpapahiwalay dito. Sabi diyan, family is a precious gift of God to see if we can simply follow His command. Tama naman. Dahil sa pamilya, yung alituntunin sa pamilya sa buong pagpapatakbo ng pamilya is parang regalo ito, gift ng Diyos sa atin para makita natin kung paano natin pangisawaan ang ating pamilya. Parang ganoon din sa pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Family is only temporary. Temporary lang ito. For the eternal family soon in heaven. Eternal. Mas gusto natin ito. Naaalala ko nga pag sinasabi ng aking may bahay na si Sister Ana, nasabi niya, pa, masaya ka ba kung ikaw ay mapunta sa impyerno, kami sa langit? Parang hindi masaya, Kaya nga sabi, family, isa tayo, lahat sama-sama. Ay mahirap niya kung hindi mo pa naabisuan ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak na para makilala ang ating Panginoon si Kristo na siyang binigyan ng kapamalan ng ating Panginoon Diyos Ama upang siya sundin sa kanyang mga tukdin o sa kanyang mga pinangaral dito sa lupa nung siya nabubuhay pa. Parang kasalanan pa natin na hindi pangaral sa kanila. Wala ka ng kasalanan doon kapag halimbawa pinangaral mo sa asawa mo, sa inyong anak na hindi sumunod. Ginawa mo ng best pero dapat gawin mo pa rin ang best. Huwag mo silang pabayaan na mawalay balang araw na temporary tayo sa mundong ito. Nasa heaven ay hindi natin sila kapiling o hindi natin sila kasama. Sabi nga, ang pag alam ng mabuti na hindi mo ginagawa, ito pala'y kasalanan. Sabi sa banal na kasulatan. O, gawin natin yung mabuti at mainam. Sa inyo, sa akin, o sa lahat, how do you handle your family? Ito ba'y may takot o ito ba'y may pag-ibig? Sa mga Kristiyano, tayo ay may mga values sa pagpapalaki ng ating mga anak. Katulad ng Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Totoo yan, memorize ko nung bata ako niyan, sapagkat tinuruan tayo ni Sister Lita doon sa Santiago Church of Christ ng Sunday School, na umaten kami na katulad ng ginagawa ng Sister Shi sa mga anak natin, na mga maliliit, pundasyon niya ng kanilang pananampalataya. Para hindi sila makinig sa salita ng Diyos, hanggang paglaki nila, dadalhin nila ito, hanggang magkaroon sila ng pamilya din nila kung gugustuhin nila, at tuturo din nila balang araw sa kanilang mga anak. Sabi diyan,
Parents drive to the children, needs children, and children values being tested. Don't expect anything on children. Sabi dyan, trust and understanding children. Parents sacrifices so much for children. Anong gagawin naman ng mga anak pag sinakripisyo natin habang sila malilit, hanggang sila lumalaki? Siyempre, show back the love for parents. Ibabalik din ng kanilang mga anak. Binigyan ko ng acronyms. Ang patungkol sa father, sa mother, at sa children. O, sabi diyan, did you provide the needs of your family? Lalo na sa ating mga kalalakihan. Na nagpro-provide ba tayo sa ating sariling pamilya? Tinatangkilik ba natin ang ating sariling pamilya? Sabi diyan sa 1 Timothy ba yun? Chapter 5, verse 8 ba yun? Nasabi, wag kantilihin o ipagpatuloy ang pagkaroon ng pang-araw-araw na pangailangan ng kanyang pamilya, para masuportahan. Ngayon, 5 things we need to provide in our family. Lalo sa spiritual. Kung sa physical meron tayong sariling pamilya, ganoon din po sa ating spiritual. Number 1, financial needs, sources or materials. Sa ating pamilya, sa ating sariling pamilya, pinoprovide natin yan upang magkaroon tayo ng sources ng material sa pang-araw-araw natin. Ganun din po sa iglesia o katawan ng ating Panginoon Kristo na siya ang head ng ating Panginoon Kristo, tayo mga katawan, na tayo magtulungan. Kaya nga may giving para may pangangailangan sa ating mga kapatiran. Natutuwa ako kay kapatid ng Dani, na ang daming tumulong na kapatiran at yung resources natin na meron tayo sa church ay handang tumulong para sa mga kapatiran natin na nangangailangan. At thanks God, medyo okay na yata si Brother Danny, sa mga prayers lang. Kung wala man tayong financial, ipagkasama natin sa prayer. Lagi sinasama natin sa prayer yan. Lahat, kung sino mga kapatid na nangangailangan, ipag-pray natin para lumakas pa ang guidance ng ating Panginoong Diyos na binibigay sa tulong kung tayo may problema sa financially, may problema lalong-lalo na sa spiritually. Number 2, physical, your presence. Sa pamilya kasi kailangan niyang presensya. Iba pa rin ang pagmamahal ng pamilya, ng nanay, ng tatay na nasa ibang bansa na nandito nakapiling mo. Tama po ba yan? Yung presence natin tayong magkakapatiran, kung may absence, or lahat tayo presence, napakaganda, nasama-sama tayo. Dito ngayon, nakita ko, ang daming umaten, 25 mahigit tayo. Tapos lalo na sa mga Facebook live din, natin na umaten, biosum lang dito, 25 at mahigit pa, dumarami pa. At hindi lang po bawat isang monitor ay isang tao, kundi pamilya. Kasama, ang dami dyan, mga magkapatiran, sila Brother Philmark, si Brother Bon, Brother Neil, nakipunta pa sa kapatiran natin sa kabila. Sama-sama, pamilya yan. Napakaganda kung sama-sama tayong lahat na worship sa ating Panginoon Diyos na pamilya. Ang hirap niyan, kumakain ka ng isang lechon, mag-isa ka, masaya ka kaya? Pero pag kumakain ka, pamilya, at kasama mo pa isang lechon, anong maramdaman mong napakasaya? Mas masaya yon. Mas masaya physical presence natin, pananaban natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po tuwing first day of the week, minsan may midweek pa tayo, o minsan may pag-aaral pa tayo everyday. Na umatin tayo biosum, Monday, minsan Tuesday, o Thursday, at Friday. Araw-araw na nga tayo dito sa Lawag Church of Christ na nag-aaralan kung may time tayo, kung di tayo busy, pwede tayo umattend ng mga class na yon. Na pagpa-boost, nagpapalakas ng ating pananampalataya. Mas maigi ang presence ng bawat isa sa atin. Next, emotional. Yan, your feelings, sympathy and your emotion advice. Kaya nga may counseling tayo na tinuturo ng ating kapatid tuwing Friday. Nakakatulong na pagpaboost yung mag-asawa, paano dapat na gagawin, sa mga anak din, ano yung mga tips para mas mapalakas ang relationship ng bawat isa. Lalo sa ating mga magkakapatiran. Emotional. Kailangan natin yan. Yung damdamin ng pagkaroon ng pamilya. Sympathy mo kapag may nangyayaring di maganda sa kapatiran or nalulungkot man or masaya man, makipag-sympathy tayo. Emotion advice. Kailangan niya ang bawat isa sa atin. Hindi natin kakayanin na mag-isa yan. Kung hindi, kailangan natin ng bawat isa. Magtulungan tayo. Mas lalong napapagaan, di po ba? Likeway, yung sabi ko nga, yung na-experience namin sa biyanan ko, ay mas lalong, imbis na mabigat, gumagaan sa tulong ng bawat isa. At maraming salamat sa tulong ng ating Panginoon Diyos at sa tulong ng bawat isa sa atin, lalo na sa Salawag Church of Christ.
Next, psychological. Your wisdom and logical advices. Kailangan natin yan. Kaya may pag-aaral lang tayo ng banal na kasulatan. Nakakatulong yan. Hindi lang ng physical, hindi lang ng spiritual, psychological. Upang malaman natin yung mali at tama. Piliin natin ba itong tama at iwaksin natin itong masama. O, di ba? Halimbawa, pipiliin natin, titimbangin natin kaya tayo may pag-iisip. Pag gagawin ko ba to, masama ba to? Or gagawin ko ba to para maging mabuti? O mainam, gagawin ko to para mabuti. O kaya magbigay tayo ng logical advice. Ano? Vice versa, psychological advice. Pag ginawa mo ito, anong consequences? Ano, sa pamilya mo, or sa bawat isa sa atin, o lalo na sa ating mga kapatiran. Ano? Next, spiritual. Yan ang mahalaga. Sa family, hindi lang financial needs, physical, emotional, psychological, kundi spiritual. Ang kailangan natin. Your faith in God and spiritual activity. Sabi nga sa mag-asawa, alam mo ang relasyon sa mag-asawa, nandyan ang Diyos. Dapat sa buhay natin. Spiritual activities sa mga pag-aaralan, pagkakaroon ng Bible study, yung ganitong mensahe, nakaka-boost ito, nakakatulong sa bawat isa sa atin. Napakasayang mabuhay pag ang pamilya natin ay lumaki o naging Christian family. Ano? Napakainam tingnan yan, napakasayang tingnan na ang pamilya ng Kristiyano. Ano? Giving, helping each other, simple philosophy nga yan eh. God gave us the love. Yung love, ganun din ang bigay natin sa ating pamilya. Ano? Meron nga dyan yung Mark chapter 12 verse 41 to 44, yung old widow. Worship and put so much na inalay niya sa ating Panginoon Diyos. Giving, helping, kahit walang-wala na siya, yung buong kanyang naipon, binigay niya sa Diyos. Ano yung lesson na mapupulot natin dyan? God select for sa mga mahirap para turuan tayo, may kaya o mayaman sa lesson na yan na magbigay din. Ano? Giving, kahalagan ng giving upang makatulong, mapagpatuloy sa gawain sa ating Panginoon Diyos, sa spiritual. Huwag hihinto ito. Tuloy-tuloy po sana tayo. Sabi nga, ang family sa mundo ay temporary lamang, pero mas maganda yung family na kabilang natin ang ating pamilya talaga na sa spiritual at kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Next, role of the mother. Sabi diyan sa Proverbs chapter 31, kung babasahin natin yan, ano, napakaganda ng sinabi diyan. From verse, tingnan natin yung tungkulin ng isang ina. Nandiyan, kung babasahin natin, di ko na po babasahin, napakahaba po niyan. Proverbs chapter 31 verse 10 to following hanggang 31. Pag binasa nyo yan, makikita nyo isang mga ehemplo o model ng pagiging isang mother. Ano ibig sabihin ng mother? Ina. M. Maintains the peace and harmony among its member. Sila yung nagpapanatili ng kapayapaan. Kapag may nag-aaway ng mga anak, chikiting, na hindi pagkakanawaan, sila yung nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang ina. Ang puso ng ina, siya nag-aawat upang magkaroon ng kapayapaan sa pamilya. Next, owns the house. Siya may pag-aari, ilaw ng tahanan. Ano? Ang mother, siya yung nag-aalaga, nagpapakain sa anak, nag-aalaga sa kanyang asawa, naghahanda para sa pagod niyang asawa na trabaho sa labas, pag-uwi ay mabubusog. Ano? Gawain sa bahay, sa kanya lahat na iatang. Next, trace the child according to God's direction. Yan, tama yan. Walang ina na magtuturo ng masama sa kanyang anak. Tandaan po natin yan. Ang ina, ang pusong ina ay nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanyang anak. Kapag sabi nga ng aking minsan napapasigaw ako pag medyo nag-aaway ang aking mga anak. Pero sabi niya, pa, hindi ganyan. May pusong malumanay. Ganyan, sabihan mo lang anak mo. Alam niya na, sabi niya, oo nga no, natututo rin ako sa aking asawa eh. Kumbaga sabi niya, ganyan pamamaraan ng pagpapaaral o pagtutuwid sa anak. Tama nga, sabi ko nga, oo nga no, malumanay dapat. Kasi sa malumanay, nakukuha mo yung ng emotion ng anak mo, kaya natuturuan sila na sasabihin, bakit mo ginawa yan anak? Anak, huwag mo nang gagawin niya sa susunod Yung pagsasalita pa lang ng ating mga asawa, mga kababaihan talagang mapapabait ka Kumbaga, madadivert mo mabuti yung direction sa inyong mga anak. Ano? Kasi ang puso ng ina ay talagang malumanay, modesty. Next, handle the needs of her household. Ang ina, ang siyang nagbibigay ng kapangangailangan sa bahay.
household. No? Di ba sabi ko, gawain ng bahay, sa bahay, ang mga ina na maasahan dyan, taga-luto, minsan taga-plancha, taga-laba, taga-ayos ng bahay. Pagdating ko nga, minsan napapaamis ako, ang sipag ng aking asawa, sabi ko, thank you Lord, at nalilinisan ng bahay, naalagaan ng aking mga anak. In spite of, sabi ko, ang dami kong anak, 4, ano? Parang ganyan siguro sa mga kapatiran. Sabi ko, paano kaya na-handle? Yung isa na nga lang sa aking co-teacher, ano, sabi niya, nagtatanong, Sir, paano ba na-handle ng asawa mo yung 4 na anak? Sa akin, isa, napakakulit na. Ano? Talagang kayang pangasawaan ng ina ang kanyang mga anak, household. At ganun din ang kanyang asawa. E, empower her husband and children every time. Yan, nagpapalakas sa kanyang asawa at sa anak na sinasabi ko nga, nagpapakain, ano? Pinapakain niya ito para lumakas ang kanyang anak, mag-resistensya, pati asawa niya para ganahan magtrabaho. Ano? Para magkaroon ng pang-araw-araw na pangangailangan. Next, R, respect his husband. Yan, nirespeto niya ang kanyang asawa. Respect his husband. Sabi nga parang ang ating Panginoon si Kristo, head of the church, tayo katawan, at submissive yung katawan na yan sa head. Parang ganyan ang ating mga asawa o mother. Submissive sa kanyang asawa. Okay, next. Ephesians chapter 6 and 4. Ano naman ang role of father sa family? Basahin natin. Ephesians chapter 6 verse 4. Ganito po ang ating mababasa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Napakaganda ng sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang sinulat sa Ephesians, na hindi lang sa taga-Epeso, kundi tayo din sa panahon natin ngayon. Na huwag natin pamungkahi sa galit ang ating mga anak, kundi turuan sila hanggang sa kanilang paglaki. Sabi niyan, Father, acronym sa naman, fearing and follower of God. God-fearing and follower of God ang mga father. Kaya nga simula sa Old Testament, ang mga father ang siyang ginamit ng ating Diyos Ama upang sila ay sundin ng kanilang pamilya. Ano? Simula kasi sa father, sinasabi hanggang sa kanyang asawa, sa kanyang anak, ay tinuturo hanggang sa panahon natin ngayon. At ang mga father ay ganyan po, ang maama na physical na kasama natin sa ating pamilya, God-fearing and follower of God, na sila ay nagpapakita ng magandang ehemplo o modelo sa kanilang anak, sa kanilang pamilya. A, accommodate his family. Sa pangangailangan ng kanyang pamilya, ang father ang siyang pagpapawisan upang mapakain niya ang kanyang pamilya. Next, think tank of the family. Ganyan ang father. Ano? Iniisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya, pangangailangan sa pang-araw-araw, at hindi niya gugutumin ito, gagawa siya ng paraan. Ano? Next, help his wife. Hindi lang yung sa gawain sa bahay, ay ang asawa mo lang. Tulungan mo pag may pagkakataon. Minsan magbanlaw, maghugas. Minsan ako naghugas din ng ano. Di ba sabi ko, kwento ko before, natatakot ako ng bata. Pero ngayon, kahit na mag-isa ako sa kusina, kahit gabi na, sabi niya pa, maghugas ka, maghugas pa rin ako ng plato. Ano, ng mga pinagkainan namin sa gabi. Hindi na ako takot kasi nung bata ako, takot ako. Yan, tulungan natin ang ating asawa. Hindi niya kakayanin ito na mag-isa. Ano kung sa kanya lang lahat ng gawain ng bahay, napakahirap di kaya ang gawain sa tahanan. Alam mo ba pinaka mahirap ng trabaho sa buong mundo ay ang pagiging mother. Tama ba mga kapatid? Ang pagiging ina, napakahirap na trabaho na yan. Ano kung may trabaho ka na physically, pagdating mo ng bahay, trabaho mo pa rin, napakahirap nga talaga. Ano? Ang pagiging hardest job of the world ay pagiging ina. Sila mga anak ng maglilihi ng 8 months as mga anak, napakasakit nun. Tayo, tuli lang, ano, yung circumcised na mga kalalakihan. Pero yung yung ina, magliliya, mahirap, magdadala ng anak at ilalabas niya sa mundo yan. 9 months, napakahirap nun. At magpapalaki, magpapadede, hanggang sa lumaki yung kanyang mga anak. Yung tayo mga fathers, supportan natin ang ating mga asawa, tulungan. Next, example to his children. Tayo yan, sabi ko kanina, maging modelo tayo sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga anak, at tutularan nila yan. Balang araw, pag naging sila ama, naging parents din, tutularan nila hanggang sa next generation yan. Ano? Tuturuan at hanggang sa next generation, ganun pa rin ang kanilang gagawin. So ano tinuro mo sa kanila nung bata pa hanggang sa paglaki nila ay ganun ang gagawin ng inyo o ating mga anak. Next, are responsible for the family. Responsibilidad niya ang kanyang pamilya. Tama po yan. Ang father sa pamilya ay dapat responsable. Katulad sa atin, sa iglesia ng ating Panginoon Kristo,
tayo may responsible sa bawat isa o sa iglesia ng ating Panginoon Kristo. Huwag natin pababayaan ang kanyang katawan. Sapagkat ang katawan, ang siyang ililitas niya balang araw kung tayo mapagpatuloy sa ating gawain, sa pangangaral, evangelism, benevolence, at edification. Na gawain na itinuro ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Kristo na kanyang binilin sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 na Great Commission ay pangaral din sa lahat ng kinapal o lahat. Wala tayong magtatangi, hindi tayo magtatangi. Madumi man yan, mahirap man yan, may kaya man yan o mayaman man yan, turuan natin sila. Kasalanan na nila, pag tinuro natin sa kanila ang salita ng Diyos at di nila tinanggap, nasa kanila na po yan. Sayang, ano? Next. Yan naman sa ating mga anak. Ano sabi dyan sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 6? Dito po ang ating mababasa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Verse 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa o matagal sa lupa. Napakaganda ng sinulat po sa Pablo sa mga bata rin. Sabi diyan, children, obey your parents. Binigyan ko rin ng acronym tungkol sa children. Sabi diyan, C, co-worker of each other. Tama naman. Besides sa mother and father, co-worker sila sa family. Katulad sa atin. May mga anak tayo na maliliit. Co-worker natin sila. Hindi natin sila pababayaan. Alagaan natin sila hanggang sa paglaki nila upang maturuan sila ng mabuting asal. Worker, katrabaho natin balang araw yan. Sabi nga dyan, sa 1 John chapter 4:8, God is love. Bakit? 3 word lang yon. God is love. Ipamuhat natin sila, imulat natin sila sa pag-ibig. 3 simple word. Pero God loves us. We have salvation. Na-experience natin yan. Turo din natin sa ating mga anak yan. Habang lumalaki sila para hindi sila maligaw sa mundo at yumaon silang matagal sa mundo. Experience the blessings of God's love. John chapter 10 verse 10. May experience din ang ating mga anak. Next, honor their parents o paggalang sa kanilang parents. Huwag natin silang gumalang. Pagsasalita ng po at opo, napakasimple lang. Kaya pag sabi ko sa anak ko, anak, may kasamang po at opo po ha. Opo. Minsan sumosobra sila. Opo, opo. Pero mas maganda pa yon kaysa walang galang. Kasi sa ibang mga pamilya, nakikita ko yan na hindi tinuturuan ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Kaya nilang ma-influensyan sila ng iba na masama, pangit po yun. Dapat sa sariling bahay natin, turuan natin sila, ang ating mga anak. Upang irespeto rin tayong kanilang mga magulang. Sabi nga, paglaki. Anak, paglaki, anong gagawin mo? Sabi nga ng isang anak ko, Mami, Daddy, alagaan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng car, ng bahay. Napakaganda, di po ba? Kasi the way na ma-experience mong inalagaan sila, bata pa lang sila, namumulat sila sa ganun. Nakabutihan ng binibigay mo para paglaki nila, gagantihan ka rin nila. Kahit wag na nga sana yung mga bagay-bagay na yun eh. Makita mo lang success ang anak mo, napakagandang accomplishment na yun para sa mga magulang. Next, interrelationship with parents and sibling. Yan, magkaroon tayo ng relasyon sa bawat isa. Parents to sibling, ganoon din sa children to parents. Yung relationship, alam nyo ba ang mother at father in Philippines ay nagtatrabaho outside? At kapag pagod na pagod tayo, sino nakapagpapawala ng pagod ng magulang? O tayo mismo naka-experience sa mga parents, mga tatay at nanay. Di ba pag uwi mo ng bahay, sasalubong anak mo, Daddy, Mami, hug kita, sabay kiss. Mawawala kaya ang pagod natin mga kapatid? Siguro mawawala. Tama, ako ganun eh. Pagod na pagod ako, Daddy, Mami, kiss ka. Minsan sabi ko pag Daddy, hugas mo na ako anak. Galing ako sa labas kasi paano natin ngayon is COVID, tapos may dagdagan pa ng Delta. Ingat-ingat din tayo. Pagdating nga sa bahay, nawawala yung pagod ko. Pag ganyan na, Daddy, love you, love kita. Pag may pasalubong tayo sa ating mga anak, galing sa trabaho. Wow, na-amiss sila, ganon. Ay balik natin yung pagmamahal sa kanila. Relationship is palakasin natin. Sasabihin ng mother, father, hug kita at kiss kita. Mawawala kaya yung pagod natin? Malaking bagay na yun para mawala yung pagod natin. He loves us o He love you ng mga anak natin. Sacrifices katulad ng ating Panginoon si Kristo
He loved us so much so that yung kanyang bugtong na ng ating Panginoon Diyos Ama na binigay niya ang kanyang bugtong na ng ating Panginoon Kristo upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Okay? Next, L. Love his siblings and parents. Yan ang mga sa anak. Ituro natin yung tamang pagmamahal. Sabi mo katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin. God loves us. Ganon din pagmamahal natin sa ating mga anak. Ibabalik nila yan. Mutual relationship. Give back the love and love back to you ng yung mga anak. Ibabalik yung pagmamahal na yan. Kung paano mo pinakita pagmamahal sa anak mo, ganoon din ang papakita ng anak mo na pagmamahal sa iyo. Next, D, develop sense of ownership in the family. Napakaganda. Develop din natin yung pagiging sense of ownership in the family. Kasi pag once na tumanda tayo, ng mga parents, mother, father, sino ba ang magiging next na mamamahala ng ating kaari-arian, kundi ang ating mga anak din. Mamanahan natin sila. Sila na yung susunod na henerasyon pag wala na tayo sa mundong ibabaw na ito. So develop sense of ownership in the family. Turuan natin sila ng tamang pangangasiwa o paano mamuhay o mag-handle ng pamilya habang nabubuhay dito sa mundo. Paglaki nila, sabi mo nga, gagayahin nila ito. Ephesians chapter 6, 1 and 3. Sabi diyan, we always pray to God na sana sa next generation ng ating mga anak ay same lang din ang gagawin nila. Bring the love to the parents and highlight both of them. Sabi diyan, expend precious time to God. Sa ating mga magkapatiran sa church, expend precious time to God. Ano din? Spend precious time to parents. Habang buhay pa ang mga parents natin, mga anak, o mga children natin. Spend precious time to parents habang buhay. Mahirap yung kapag patay na ang ating parents, sasabihin mo, Nay, tay, mahal na mahal kita. Marinig ka pa niya, mahahag ka pa kaya niya, ma-appreciate pa kaya ng parents mo pagpatay na ang iyong manay o tatay. Huli na ang lahat. Habang buhay pa, ipakita ng mga anak ang pagmamahal sa kanilang mga magulang. Spend precious time to parents. Next, spend precious time to others. Hindi lang sa pamilya. Sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Spend precious time to others. Pakita mo yung tunay na pagmamahal. Katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Next, spend precious to ourselves, sa ating sarili. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, spend natin yung time. Sapagkat time is gold. Pag nawala na ng buhay natin sa mundong ito, wala tayong hininga. Hindi na natin ma-expend yung time na masaya tayo kasama ang pamilya, kasama ang mga kapatiran sa church, at kasamahan ang mga tao na malalapit sa atin. Sabi dito, appreciate relationship to God. Yung pagiging Christian life natin, napakalaking factor niyan sa buhay natin. Bilang tao, bilang Kristiyano. Yung appreciate the love of parents' love. Appreciate natin yan. Appreciate others, love you. O minamahal tayo ng iba. Sabi diyan, how to have a godly family. Sabi diyan sa Joshua chapter 24 verse 15, sabi diyan, for to me and my household, we will serve the Lord. Habang nabubuhay tayo, sana buong pamilya ay magsilbi o mag-serve sa ating Panginoong Diyos. Happy people in the world daw is sino? Yung nagmamahal at minamahal. Yan ang masasabi kong pinakamasayang tao sa mundo. Ang nagmamahal ka at minamahal ka. Ang hirap niyan kung ikaw nagmamahal lang at yung iba hindi ka minamahal. Pero ang Diyos hindi nagtatangi yan. Kahit sino ka man sa mundo, kung ikaw man ay makasalanan at nagbago at minahal mo ulit ang Diyos, tatanggapin ka niya parang sa the parable of the prodigal son. Hindi na natiling lumayo ang kanyang anak sa kanyang ama. Na-realize ng itong anak, nagsisi kahit na kinuha niya ariel, naubusan siya ng mana niya, halos kumakain na ng pagkain ng hayop, nakasabay niya matutulog, pero nagsisi siya, naalala niya kanyang ama. Nandun, sabi niya, ang aking ama, at babalik ako, baka tatanggapin ako, pero bumalik siya at tinanggap pa rin siyang maluwag ng kanyang ama. Ganyan din ang ating Panginoon Diyos. Kung tayo sa ating pananampalataya ay nanghihina at lumalayo tayo sa relasyon sa Kanya, bumalik tayo sa Kanya, alalahanin natin kabutihan niya,
Yung sabi ko na message ko, libre yung hangin. Libre ang tubig. Hindi natin binabayaran unless yung yung mineral water binabayaran po yan. Pero yung noon, nung kabataan ko, yung poso, tubig poso, ang linis, iniinom ko. Lasap na lasap mo yung tubig ng lupa na matamis. Excuse me, matamis at masarap. Sabi pa dito, unhappy people in the world cannot love and do not love. Naku, wag naman po sana tayo yun. Yung unhappy people in the world. Ngayon, sabi yan, family, first, your first service, pamilya, always worshiping together sa family, and maintain communication and connection. Invest time to learn from each other, and loving all the time by listening to each other. Why? Yearning from evil. Lumayo tayo sa paggawa ng masama at iwaksin natin yung masama. Magiging sama-sama tayo naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Family. Kaya binigyan natin ng kahulugan ng father, mother, child, at family. Salitang family. Family first. Family before work. They are the reason why you work. Mahalin natin ang sariling pamilya natin. Family before work. Nandiyan ang pamilya natin. Pag pagod ka sa trabaho, pag uwi mo, nandiyan yung pamilya mong uuwian, napakasaya. Sabi ko ay sasalubong anak mo, may pagkain na handa. Pag uwi mo, kahit napagod yung tatay, nawawala yung pagod. They are the reason why you work. Bakit tayo nagtatrabaho? Ang ating pamilya. Family quality time, not based on material but of love. Sabi ko nga kanina, pag-ibig ang siyang nangunguna sa pamilya. Family quality time. Hindi lang sa material natin ipamungkahi o pamulat ang ating mga anak, kundi sa family o quality time. Kwalidad na pagsasama o relationship ng pamilya. Nagsisimula yan, paglabas ng mga anak mo, kahit nang lumaki yan, binata't dalaga yan, maalala nila yung mga turo mo. Na hindi nila mawawala yan, hindi nila iwawaksin pag naitanim sa puso at kaisipan nila yung bagay na yan. Na itinuro mo, na ipinakita mo sa iyong mga anak. Next, invest time sa inyong mga anak dahil minsan lang sila maging bata. Tama yan. Sabi ko nga sa anak ko si Ayla, napaka-cute, napakaganda ng bata. Ito, medyo lumalaki, pero ganun pa rin, cute pa rin si Ayla ko. Pag nakikita ko, sana hindi na nga lumaki, pero lumalaki ang mga bata. Yung si Angelo, panganay ko, si Austin, si Alston, ang cute nila pag mga bata pero lumalaki. Ganun, cute pa rin naman sila. Pero minsan lang naman sila maging bata, Hindi mo na pwede, anak, maging baby ka. Hindi. Lalaki at tatanda sila. Teach them well and guide them. Katulad ng pagturo ng aking asawa sa aking mga anak ay nakakatulong ito. Ganun din sa akin, pagtuturo ko sa kanila minsan, pag kinakausap ko sila masinsinan, anak, ganyan ang gawin mo, Berto. Ganyan, katulad ko nung bata ako, nagbebenta ako minsan ng timba para lang magka-allowance, anak. Sabi ko, kayo din yung naranasan yan. So, si Brad Jun, naranasan niya hirap ng buhay, Marami din sila magkapatid. Si Brad Neil, nagtitinda pa yan na ice candy, banana Q, pandesal. Yung tatay ko, ganun, kinaganto kasi ng tatay ko. Nagtitinda siyang pandesal, ganun ko, ang hirap ng buhay, anak. Tumatak sa isip ko, kaya nag-aaral akong mabuti at hanggang naging guro ako sa panahon na ito. At tumatak na kapag wala hanggang pinag-aralan, mahirap ang buhay. Dapat sundin natin ang payo ng ating mga magulang. Sinunod ko ang payo ng aking amatin hanggang sa ngayon, ganun din ituturo ko sa aking mga anak. Para paglaki nila, dadalhin din nila sa kaisipan nila ito na mag-aaral ng mabuti upang may kinabukasan, may pagkukunan sa pang-araw-araw. Okay? Money cannot buy happiness. Totoo yan. Kahit na 1 milyon, bilhin mo para mapasaya ka. Parang dalian lamang yan. Pero teach them that love is more important than money. Ang pag-ibig. Magsasama nga lang ng simple, kumain lang ng sardinas o ng tuyo. Nung bata, naalala ko yan, yung mantika, yung kanin, Sabay-sabay kami kumakain ng lunch ng nanay tatay ko noon. Sabi, anak, pagpasensya mo, wala ang trabaho ng tatay mo, nanay mo, wala din. Yung mantika, labay-labay. Sabi ng nanay ko, tinuruan ako, labay-labay, tapos may asin, buduran. Bugo. Ayan, ng kamay, nagkakamay pa kami noon, hugas lang. Tapos, kontento na kami ng mga ate ko, ng kapatid ko at ako. Sa ganung pamamaraan, sabi ko sa anak ko, mga anak ko, mapapalad kayo at medyo hindi kayo nasanay sa ganon. Yung mantika, tapos may asin, o kaya bagoong, minsan, ang sarap kumain. Nung bata ako na experience ito, sama-sama kayo kahit na walang-wala at sama-sama,
at may pag-ibig, napakasayang mabuhay sa mundo. Ano? Na walang away, walang gulo, di ba? At nagkakaunawaan. Next, sabi nga dyan, may isang kasabihan, ang kababagsak ng pamilya, kadalasan ay dahil sa kapabayaan ng tatay. Totoo naman, ang pundasyon kasi ng pamilya ay ang ama, father. Susunod dyan ang ina, ilaw ng tahanan. Kaya once sa pag nasira yan, ang nangyayari sa kanilang mga anak, mapapabayaan at ganoon din ang gagawin balang araw. Pag lumaki sila, baka mahiwalay din. Sana wag naman, pero dapat piliin na may pamilya pa rin tayo at ang mga tatay sa bawat pamilya ay maging mabuting ehemplo. Ganyan din po sa iglesia. Kaya nga mga kalalakihan ay nangunguna sa iglesia ng ating Panginoon Jesucristo para sila ay mamuno at sundin ng mga kababaihan ang mga desisyon ng mga kalalakihan at ibase ito sa katuruan ng ating Panginoon Diyos sa banal na kasulatan upang ang Christian family din ay maging matatag at matibay katulad ng pamilya na physical na pamilya ng bawat isa. Muli, magandang umaga sa bawat isa sa atin at happy 25th anniversary sa Salawag Church of Christ. May mga larawan akong binigay dyan. Pagpasensya, no? Nakrap ko lang yan. Napakasaya ng sama-sama, di po ba? Kaysa may handaan na marami at nag-iisa kang kumakain dyan. Hindi masaya po yun. Di ba? Tingnan mo, Salawag Church of Christ, nandyan hanggang sa panahon natin ngayon. Napakasaya, may mga kapatid nakikita tayo dyan. Hanggang ngayon, taba pa ni Brother Bon, Brother Jun, ang taba ng tiyan, no? Kita ko dito sa huling picture. Ayan ang ating physical na church, na chapel. Diyan nagtasama tayo. Sana kung wala ng COVID, bumalik ulit tayo dyan at magsama-sama tayo mga kapatid. Muli, happy 25th anniversary Thanksgiving celebration mga kapatid, and God bless to us. Yun. Salamat, Brother Jesse. Napaka-juicy, napaka-gandang mensahe na para sa ating lahat, no? Kung paano natin mahalin ang ating mga pamilya. It all starts with God's love, no? Kaya nagtagal din talaga ang salawag dahil sa pagmamahal ng ating mga kapatid sa isa't isa, no? Marami pong salamat, Brother Jesse. At para naman po sa ating closing